Ikaw, bata! Ikaw ang lumason sa ulo ng anak ko. Kaya pala hindi na siya sumasama sa akin dahil sumama siya sa samahan ng mga antingero! Si Solino ang nagdesisyon na iwan ka, Mang Berdo. Gusto na niya magbagong buhay at mag-iba ng landas. Kaya wag mong ipag-iitan na pinilit ko siya. Wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ng mga sandaling to ay ang mapatay ko kayo. Pareho kayong sagabal sa mga plano ko. Narito ako ngayong gabi para ubusin kayong lahat. Huwag kang pakampante, Mang Berdo. Hindi mo alam. Nasa teritoryo ko namin. Paano kung dumating ang isang araw na ang taong inaakala ay isang mahina, lampa at walang ambag sa samahan ay bigla na lamang lumakas at patunayan ang kanyang sariling kakayahan? Magandang araw, Karine, kay Sir Froy at sa mga masugid na tagapakinig na hindi nagsasawang pakinggan ang mga iba't ibang kwento sa Ang Mandalakbay Channel. Hayaan niyo akong ibahagi sa inyo ngayong araw ang aking kwentong tiyak na inyong kapupulutan ng aral. Itong sulat na pinadala ko pala sa inyo, ang nagsulat nito ay ang isa sa mga apo ko dahil hindi ako marunong sumulat. Isa pa ay malabo na rin ang aking mata dahil sa katandaan. Taong 1974 sa isang bayan ng Samar. Itago niyo lamang ako sa pangalang Julian. Isa akong antingero at ito ay aking malaking lihim. Matanda na ako at pinakaiingatan ko ang aking kapakanan simula pa noon sapagkat maraming nagbabadya na kapahamakan sa aking buhay. Ayoko ring madamay ang aking pamilya, lalo pa at kasama ko ang aking mga apo. Sa liblib na baryo sa isang bayan ng Samar, kung saan ako nakatira, ay iilan lamang ang mga taong nakatira doon. Malayo kasi sa bayan ng aming baryo at ilang ilog pa ang kailangang tawirin bago kami makababa sa kapatagan. Hindi naman mahirap mabuhay sa bundok, Karine, kapag masipag ka lang magtanim ng mga gulay, mag-alaga ng hayop at magtanim ng mga prutas. Masarap din ang mabuhay sa bundok dahil hindi binibili lahat, hindi gaya sa syudad. Libre ang tubig na aming iniinom, sariwa ang hangin at sariwa rin ang mga pagkain. Lumaki ako sa kalinga ng aking ama, Karine. Ako lamang ang nag-iisa niyang anak na lalaki. Wala na rin si nanay noon dahil namatay siya dahil sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ang baryo kasi namin ay siyang samahan ng mga antingero. Tinatawag ang grupo namin na Puting Araw. Si Tatay Arnulfo ang siyang leader ng aming samahan at kinakatakutan siya ng ibang mga antingero sa aming baryo. Mataas ang kanilang respeto kay Tatay dahil si Tatay ang maraming mga napatay na aswang noong kapanahunan niya. Bukod doon, malakas din si Tatay at siya ang may taglay ng malakas na anting-anting sa kanilang lahat. Ito ang tinatawag na Infinito, Diyos. Maraming humahanga sa kanya pagdating sa pakikipaglaban at kabilang na ako roon at gusto ko ring sumunod sa kanyang yapak. Ngunit yun ang problema noon, Karine. Hindi ako gusto ni Tatay dahil daw may marka sa aking noo. Parang peklat yun na nabuo roon. Kulay itim yun at ayon sa kanilang paniniwala, isa yung malas sa buo naming angkan. Idagdag pa na lampa ako, mahina at sakitin.
Halos isumpa na nga ako ni tatay dahil puro na lang daw kamalasan ang dala ko sa kanya. Sinabi niya rin sa akin noon na sana raw ay hindi na lang ako ipinanganak dahil wala naman daw akong silbi. Labis ang sakit na dulot nun sa akin. Paulit-ulit yung tumatak sa isipan ko at dala-dala ko yun hanggang sa nagbinata na ako. Madalas din akong tuksuhin ng mga kabataan sa aming baryo na isa ring mga antingero. Minsan, sinabihan nila akong wag na raw akong umasa na lalakas at masusundan ko ang aking ama dahil wala na akong pag-asa. Baka raw kapag sumama ako sa samahan nila ay puro kamalasan na lang daw ang aking dala. Ngunit hindi ako sumuko, Karine. Nagsumikap ako na patunayan kay tatay at sa aming buong baryo na mali ang kanilang iniisip tungkol sa akin. Isang araw noon ay abala ako sa pag-iinsayo sa likod ng aming bahay. Doon ako palagi nag-iinsayo para hindi ako makita ni tatay. Dahil natatakot ako na baka sigawan o pagalitan na naman niya ako kapag nakita niya akong sinusuway siya. Ayaw niya kasi akong mag-ensayo o kaya ay ang magdasal kapag orasyon dahil wala naman daw akong anting-anting. Pinagbabawalan niya rin akong sumama sa kanila kapag naghahanap sila ng mutya o anting-anting tuwing Biyernes Santo. Pero hindi ako sumusunod sa kanya at sinusuway ko siya. Kaya patago lahat ng ginagawa kong hakbang para hindi niya malaman. Nang mapagod ako sa pag-iinsayo, ay naisipan ko munang magpahinga sa isang ilalim ng punong mangga. Nagpupunas ako noon ng aking pawis nang bigla na lamang dumating si Tatay Arnulfo. Agad akong napatayo sa aking kinauupuan at hinarap siyang nanlalaki ang mga mata. Ramdam ko ang panginginig ng aking katawan habang unti-unting umaatras palayo sa kanya. Pero agad niya akong hinawakan sa aking braso. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo, tigilan mo na ang ilusyon mo na magiging isa kang antingero. Hindi ka magiging katulad namin. Isa kang malas dahil dyan sa marka mo. Tay, gusto ko lang ho namang lumakas na maging katulad ko rin kayo. Gusto ko rin po maging isang antingero. Turuan niyo ho ako, Tay, para naman ho maprotektahan ko rin ang mga taong nasa panganib. Huwag nang matigas ang ulo mo, Julian. Sundin mo lang ako dahil oras na isasama kita sa samahan. Hindi ko masisiguro kung anong magiging resulta. Ayoko mapahamak sila dahil sa kabalasan mo. Kaya kung gusto mong iligtas sa mga tao, dito ko lang sa bahay at gumawa ng mga gawain. Wala na po ba talaga akong pag-asa na maging katulad mo, Tay? Wala na! Tignan mo nga sarili mo. Isa kang lampa. Mahina at puro lang sakit ang ulong dala mo sa akin. Kaya paano ka magiging katulad ko? Ha? Mambihira! Magsaing ka na nga ron! Nagugutom ako! Pero Tay, gagalingan ko po. Gagawin ko ang lahat ng tinuturo niyo sa akin. Pangako! Napatigil ako sa aking pagsasalita nang mabilis akong sampalin ni tatay sa aking pisngi. Pakiramdam ko sa mga sandaling yon ay yumanig ang buo kong mundo. Natumba ako sa aking kinatatayuan at hindi ko napigilan ang mapaluha dahil sa ginawa ng aking ama. Lumuhod si tatay sa aking harapan at hinawakan niya ako ng mahigpit sa aking braso. Mahigpit yun at halata ang galit niya para sa akin. Tiningnan niya ako ng puno ng galit at pagkapuot sa aking mga mata. Tandaan mo, ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang nanay mo.
Dahil ipinanganak kang may marka sa noo. At kahit na anong gawin mo, hindi pa rin magbabagong paningin ko sa'yo na isa kang malaking malas sa buhay ko! Malakas akong itinulak ni tatay bago niya ako iniwan na nakadapa sa damuhan. Ibinuhos ko ang aking luha habang nakayakap sa aking tuhod. Noong kumalma na ako ay tumungo ako sa loob ng bahay para magluto. Pero hindi ko naabutan si ama sa loob. Naisip ko na baka lumabas siya para magpahangin. Kaya naman ay nagluto na lang ako at gumawa ng mga gawaing bahay. Inihanda ko rin ang pagkain sa mesa para pagbalik niya ay kakain na lang siya. Ako naman ay kumuha ng 2 banga para pag-igiban ko ng tubig. Buhat-buhat ko ang mga yon patungo sa balon na aming pinagkukunan ng tubig. Nang mapadaan ako sa aming mga kapitbahay, ay hindi ko maiwasan ang makaramdam ng inggit dahil kitang-kita ko ang mga katulad kong kabataan na nag-iinsayo at may mga anting-anting na suot. Ako lamang ang naiiba sa aming lahat. Habang nakasalubong ko ang mga kabaryo namin, ay panay ang tingin nila sa akin na may panghuhusga. Hindi ko maiwasan na manlait sa aking sarili. Kaya yumuko na lang ako at tuluyang tumungo sa balon. Pagdating ko roon ay nilatag ko ang 2 banga para magsandok ng tubig. Pero napatigil ako nang marinig ko ang 2 boses ng lalaki sa aking likuran. Paglingon ko ay nakita ko si Zenon at Alvin. Anak ng kanang kamay ni Tatay Zenon. Kaya malakas itong isang antingero. Si Alvin naman ay anak din ng isang antingero na kaibigan ni tatay. Sa pagkakaalam ko, pareho ang ama nilang lumalaban para kunin ang trono ni tatay bilang leader ng samahan. Alam ko rin na sumisip-sip lang sila para kunin ang loob ng aking ama para kapag dumating ang araw na kinakailangan ng ipasa ni tatay ang anting-anting na Infinito Diyos, ay ang isa sa kanila ang makikinabang. Pero hindi ko akalain sa mga sandaling yon na magkasundo ang kanilang mga anak. Magkasundo sina Zenon at Alvin para pagkaisahan akong siraan sa buo naming baryo. Palagi nila akong pinagtutulungan na 2 para apihin. Isang beses nila akong tinawag pero hindi ko sila pinapansin hanggang sa naramdaman ko na lamang ang malakas na pagtulak sa akin. Tumilapon ako sa hindi kalayuan, dahilan para sumubsob ako sa damuhan. Hindi ko inaasahan na gagamitan nila ako ng kanilang lakas mula sa suot nilang mga anting-anting. Narinig ko na tumawa sina Zenon at Alvin habang naglalakad patungo sa akin. Umubo ako at nangihina na tumayo. Agad akong hinawakan sa damit ni Zenon at pinatingala para magpantay ang aming paningin sa isa't isa. Hoy! Huwag kang bastos lang pa! Kapag tinatawag ka namin, lumangon ka at kausapin kami kung ayaw mong mamatay na mabilis. Oo nga! At huwag kang aasa, nakakampihan ka ng tatay mo dahil kahit siya, kinamumuhian ka. Sino ba naman kasi ang magkakagusto sa'yo? Puno ka ng malas. Lampang sakitin. Tapos, sinumpa ka pa. Hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Hindi ako lampa. At mas talong hindi ako malas. Hintayin nyo lang. Hintayin ninyo ako. Magiging malakas din akong katulad ninyo. Tumawa silang 2 sa akin dahil sa aking mga sinabi. Nagpumiglas ako mula sa pagkakahawak sa akin ni Zenon, pero tinawanan niya lang ako at hindi binitawan. Mabilis niya akong hinagis sa kakahuyan, dahilan para gumulong ako sa lupa.
Napapikit ako nang naramdaman ko ang pamamanhid ng aking katawan dahil sa sakit. Itinukod ko ang aking dalawang kamay para makatayong muli ng maayos, pero kahit anong pilit ko ay mukhang hindi ko na kaya pang tumayo. Para akong natuod mula sa pagbagsak. Gusto kong iiyak ang lahat pero hindi ko ginawa. Ayaw kong makita ni Zenon at Alvin na nasa ganoon akong sitwasyon. Ayaw kong isipin nila na mahina nga talaga ako at lampa. Ano? Tumayo ka dyan! Sabi mo hindi ka mahina at lampa. Bakit hindi ka makatayo? Aminin mo na kasi na lampa ka. Huwag kang magyabang na hindi mo naman pala mapapatunayan eh. Pinilit ko muling tumayo ng mga sandaling yon pero hindi ko kinaya. Hanggang sa iwan na ako nila Zenon at Alvin habang tinatawanan ako at iniinsulto. Nanatili muna akong nakahiga sa damuhan para pakalmahin at bigyan ng katawan ko ng lakas. Noong naramdaman kong medyo kaya ko nang tumayo ay sinubukan ko. Paika-ika akong lumakad. Tiningnan ang mga pasa na aking natamo at sugat mula sa pagkakahagis sa akin ni Zenon at Alvin. Hindi ko maiwasan ang mag-alala oras na makita ni tatay ang garon kong itsura. Paniguradong papagalitan na naman niya ako. Humugot ako ng malalim na hininga para pigilan ang aking pag-iyak. Ayoko sanang mahina sa harapan ng lahat. Ayaw ko ring maging lampa sa kanilang mga mata. Kaya ng mga sandaling yon, ipinangako ko sa aking sarili na magpapalakas ako para patunayan sa kanilang lahat na mali ang kanilang iniisip tungkol sa akin. Nang matapos kong lagyan ng tubig ang dalawang banga, ay nagdesisyon na akong umuwi. Pasan-pasan ko ang isang banga na may lamang tubig. Babalikan ko na lang ang isa pagkatapos kong maihatid ang isang banga. Tinitiis ko ang pananakit ng aking katawan habang naglalakad. Dumaan ako sa gubat at hindi ako dumaan sa mismong daanan pauwi sa amin. Ayaw ko kasing makita ako ng mga kabaryo namin na ganon ang itsura ko. Pagdating ko sa bahay, ay naabutan ko si tatay na naglilinis na ng hapagkainan. Napatigil siya nang makita ang kalagayan ko. Kumunot ang kanyang noo habang nakatingin sa akin. Hinintay muna ni tatay na ilapag ko ang banga bago niya ako nilapitan. Hinawakan niya ako agad sa aking braso at saka kinilatis. Napadaing ako sa sakit dahil nahawakan niya ang sugat ko sa siko. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Wala po, tay. Nadulas lang ako kanina habang naglalakad patungo sa balon. Imposible. Kung nadulas ka, hindi ganyan ang mangyayari sa'yo. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Julian. Huwag kang magsisinungaling. Bakit, tay? Kung sasabihin ko ba sa iyong totoo, maniniwala ka ba sa akin? Ipagtatanggol mo ba ako sa kanilang lahat? Na kahit ikaw, malas din ang tingin mo sa akin. Pipiliin mo ba ako kaysa sa mga kasamahan mong antingero? Huwag mo na akong tanungin, tay. Wala ka namang gagawin eh. Abat! Akma sana akong sasampaling muli ni tatay, pero napigilan niya ang kanyang sarili at hindi itinuloy ang kanyang balak. Hinampas na lamang niya ang upuang naroroon at doon ibinunton ang kanyang inis. Tiningnan niya akong muli bago siya lumabas ng bahay. Naiwan akong nanginginig dahil sa takot na saktan na naman niya. Hindi na nakabalik si tatay nang maghapunan na. Hinintay ko siya pero hindi siya dumating. Nauna na lamang akong kumain ng mga sandaling yon at naghugas na ng mga plato. Pero iniwanan ko ng pagkain si tatay sa ibabaw ng mesa bago ako pumasok sa aking silid.
Pero hindi ako makatulog ng mga sandaling yon. Hindi ko maiwasan ang hindi mag-alala kay tatay. Tumayo ako mula sa kama at kumuyom ang aking kamay. Lumabas ako ng aking silid at tumungo sa kusina. Kinuha ko roon ang bagong tabak na pinagawa ni tatay sa panday. Isinuot ko yun sa aking baywang at lumabas ng bahay habang daladala ko ang isang sulo. Dilakbay ko ang daan sa aming baryo at hinanap si tatay. Tumungo ako sa balon pero wala siya roon. Tumungo rin ako sa gubat pero wala siya. Hanggang sa makarinig ako ng pagkalansing ng mga tabak. Sinundan ko ito at natanaw si tatay na kaaway ang tatay nila Zenon at Alvin. Galit na galit si tatay. Pambihira! Pagsabihan mo yung anak mo, Hudis. Kung hindi, ako mismo ang magdidisiplina sa kanya. Sinasaktan ng mga anak nyo ang anak ko. Porket wala ba siyang kakayahan na maging antingero, ay ganun na lang ang gagawin nyo sa kanya. Baka nakakalimutan nyo, anak ko si Julian. Kaya wala akong karapatan na ganun ang gawin nyo sa kanya. Pero tinawanan lamang nilang dalawa si tatay. Naglabasan din ang ilang mga kasamahan ni tatay na mukhang kaibigan nila Mang Hudis at Mang Kuwarte. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata ni tatay. Umatras siya at hindi makapaniwala. Noon ako kinabahan ng sobra dahil alam ko na ang balak ni Mang Hudis kay tatay. Papatayin nila ang aking ama para sila na ang mangunguna sa samahan. Walang laban si tatay kung pagtutulungan siya ng lahat. Napatingin ako sa aking suot na kwintas, ang anting-anting ni tatay na Infinitu Diyos. Nakita ko yon sa ibabaw ng altar nang lumabas ako sa bahay para hanapin siya. Kaya ako kinabahan para sa kanya dahil hindi niya yon dala. Humigpit ang pagkakahawak ko roon. Sa kabila ng mga narinig ko mula kay tatay, ay alam kong mahal niya pa rin ako. Lumabas ako mula sa aking pinagkukublihan at sinigawan ko si tatay. Gulat na gulat siya nang makita ako. Napatingin sa akin ang mga samahan ng puting araw, maging sina Hudis na kinakalaban si tatay. Tumakbo ako patungo sa kinatatayo ni tatay at ibinigay ko sa kanya ang anting-anting na Infinitu Diyos. Pero agad niya yung isinuot sa aking leeg. Hinila niya ako sa aking kamay at mabilis siyang tumakbo patungo sa mayabong na gubat. Sa kabiglaan ay tumakbo na rin ako pero hindi ako makasabay sa mga hakbang niya dahil masyado siyang mabilis. Narinig ko na sumigaw si Hudis na sundan kami ni tatay at patayin. Napasinghap ako nang mabilis silang nakasunod sa aming likuran. Mas binilisan ko pa ang aking pagtakbo at sa mga sandaling yon, naunahan ko si tatay. Hinila ko siya sa kanyang kamay para sumabay siya sa akin. Ano ho ba nangyayari, tay? Bakit nila tayo hinahabol at gustong patayin? Gusto ni Hudis na maging leader ng puting araw at kunin ang aking anting-anting. Matagal na pala nila itong plano at pinagkaisahan nila tayong lahat. Ginamit kanya para bilugin ang isipan ng mga samahan. Kaya hindi ako makapapayag na mapunta sa kanila ang anting-anting. Ano ang gagawin natin, tay? Bilisan mo na ng takbo, anak. Kapag makita mo ang puno ng isang balete sa dulo, pumasok tayo ron. Tumango ako kay tatay at mas binilisan pa ang pagtakbo. Kinabahan ako sa maaaring mangyari sa amin ng mga sandaling yun. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganoong sitwasyon ang lahat. Noong makita ko ang puno ng balete, ay agad akong pumasok doon at hinila si tatay. Nagtago kami sa malagong na mga dahon at sanga ng puno ng balete.
Nanatili kaming tahimik ni tatay. Pumikit siya ng mariin at lumuhod sa harap ng puno. Sinunod ko siya sa kanyang ginawa. Narinig ko ang mga boses ng samahan ng puting araw at tila hinahanap nila kami ni tatay ng mga sandaling yun. Narinig ko rin ang boses ni Hudis na inuutusan ang iba pa na hanapin kami. Ngunit hindi nila kami natagpuan ni tatay. Hinarap ako ni tatay nang matapos siyang magdasal. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat at tinitigan sa aking mga mata. Kitang-kita ko ang lungkot, pagsisisi at awa roon. Niyakap niya ako ng mahigpit at narinig ko siyang humangos. Kahit hindi ko siya tingnan, alam kong umiiyak siya. Anak, patawarin mo sana ako sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Patawarin mo ako dahil sinasaktan kita at kinakahiya. Ngunit ginawa ko lang yun para sa iyong kaligtasan. Pero alam kong mali pa rin. Patawarin mo ko, anak. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Tay, bakit po ganyan ang mga sinasabi niyo sa akin? Anak, kailangan kong harapin si Hudis. Hindi niya tayo titigilan hanggat hindi ko siya haharapin. Ipangako mo sa akin na ingatan mo ang infinito Diyos. Simula ngayon, sa iyo na yan. Sa pangangalaga mo na ang aking anting-anting. Ipangako mong gagamitin mo ito sa kabutihan para talunin ang kasamaan. Naiintindihan mo ba, anak? Hindi, tay. Ano ba ang ibig mo sabihin? Tumakas ka, anak. Iligtas mo ang iyong sarili. Magkita tayo sa ibaba ng bundok. Kung hindi man ako makarating bago magbukang liwayway, umalis ka na sa lugar na ito. Pero tay, huwag nang matigas ang ulo, Julian. Doon ka sa likod ng puno ng balete dumaan. Tandaan mo ang mga itinuro ko sa iyo. Tandaan mo ang mga sinabi ko, anak. Pinipigilan ko ang umiyak nang ngumiti sa akin si tatay. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nginitian niya ako. Gusto ko sana siyang pigilan pero hindi ko ginawa. Dahil kapag sinuway ko siya, alam kong hindi niya yun magugustuhan. Kaya wala akong nagawa nang lumabas si tatay mula sa mga mayabong na sanga at dahon ng puno ng balete. Narinig ko siyang sumigaw para tawagin ang atensyon nila Hudis. Kumuyom ang mga kamay ko sa galit at inis. Ni wala man lang akong magawa para protektahan ang aking ama. Kinagat ko ang aking ibabang labi habang pinipigilan ang sarili na huwag sumunod kay tatay. Pero sa huli, nanaig ang kagustuhan kong tulungan siya. Tumakbo ako patugo sa kung saan si tatay. Nakita ko siya na nakikipaglaban sa mga samahan ng antingero. Pero wala siyang laban sa mga ito. Tumakbo ako patungo sa kanya at agad ko siyang hinarangan. Hinugot ko ang tabak na nasa aking baywang at mabilis na sinangga gamit yon ang isang tabak na hawak ni Hudis. Napangiti siya nang makita niya ako. Puno ng insulto ang mga mata niya. Alam kong natatawa siya sa akin dahil ang isang mahina na tulad ko ay may lakas na loob para labanan siya. Binuhos ko ang aking buong lakas at agad ko siyang tinulak. Pero hindi man lang siya natinag sa kanyang kinatatayuan. Humalakhak si Hudis at sinuntok ako sa aking mukha. Tumilapon ako sa hindi kalayuan at sumadsad sa damuhan. Tumakbo patungo sa akin si tatay para daluhan ako. Puno ng pag-aalala ang mga mata niya nang tulungan niya akong makabangon mula sa lupa. Pero agad akong sinipa ni Hudis nang makarating siya sa pwesto namin. Sinipa niya rin si tatay
Dumating ang iba pang mga antingero at pinagtulungan nila ang aking ama na bugbugin. Lumaban si tatay at pinagsusuntok niya rin ng mga ito. Ngunit talo siya dahil napakarami nila. Tumayo ako at sinubukan na tulungan si tatay, pero masyado akong nanghina, kaya isang tulak lang sa akin ay natumba agad ako. Kitang-kita ko kung paano ibinuhos ni tatay ang kanyang buong lakas para labanan si Hudis. Nanlaki ang mga mata ko at hindi ako nakagalaw sa aking kinasadlakan nang makita ko kung paano saksakin ni Hudis ang aking ama gamit ang kanyang balisong. Suminghap si tatay at sumuka ng dugo. Hindi pa nakontento si Hudis at sinaksak niyang muli si tatay sa tagiliran. Humalakhak silang lahat habang tinitingnan si tatay na nanghihina. Pinilit niyang gumapang patungo sa akin at hinawakan niya ako sa aking kamay. Hindi ko alam kung saan kumuha ng lakas si tatay at nagawa pa niya akong itulak sa bangin. Tinawag ko siya at pilit na inaabot ang kanyang kamay habang bumubulusok ako pa ibaba, pero hindi ko na nahawakan ang kanyang kamay. Tanaw na tanaw ko sa papalayo kong tingin kung paano siya pagtulungan na pagtatagain ng mga kasamahan na antingero. Ipinikit ko ang aking mga mata at dinama ang pagbagsak ng aking katawan sa mga punong kahoy. Ramdam ko ang paggulong ko paibaba. Tila namanhid na ang buo kong katawan ng mga sandaling yun dahil wala pang mas sasakit sa pagkamatay ng aking ama. Naramdaman ko ang mainit na kamay na dumampi sa aking noo. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata at sumalubong sa akin ang maliwanag na siling. Ipinikit ko pa muna ang aking mga mata para hindi ito manibago sa liwanag. Muli akong nagmulat at sumalubong sa akin ang isang lalaking payat at may ilang mga peklat sa mukha. Bulag ang kanan niyang mata dahil halos puti na lamang yun. Luminga-linga ako para tignan kung saan ako naroroon at noon ko napagtanto na nasa silid ako. Muli kong binaling ang aking atensyon sa lalaki na hindi gumagalaw at nanatili lamang siyang nakatayo. Nasaan ako? Ang aking tatay nasaan? Nasa bahay kita. Nakita kita isang gabi sa ibaba ng bundok, nasugutan at halos nag-aagaw buhay. Dinala kita rito para gamutin. Isang linggo ko lang walang malay. Mabuti at nagising ka na. At tungkol sa tatay mo, hindi ko alam kung nasaan siya dahil ikaw lang ang nakita ko ng gabing yun. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin, ha. Tatanawin ko itong utang na loob. Hindi ko mapigilan ang maging malungkot nun dahil alam kong wala na si tatay at hindi na siya maililigtas pa. Ni hindi ko man lang siya nabigyan ng magandang libing, ni hindi ko man lang nakita ang kanyang bangkay. Bumangon ako mula sa pagkakahiga, pero agad din akong napadaing nang kumirot ang tagiliran ko. Nakita ko na may pasa ako roon at benda. Inalalayan naman ako ng lalaki na nagligtas sa akin. Tinanong ko ang kanyang pangalan at nagpakilala naman siya sa akin bilang si Solino. Nagpakilala din naman ako sa kanya. Napatingin ako sa labas ng bintana at halos mga punong kahoy lang ang aking nakita. Wala man lang akong nakita na kahit isang bahay. Inalalayan niya akong tumungo sa kusina para kumain ng tanghalian. Wala ka bang mga kapitbahay? Mag-isa ka lang nakatira sa gubat na ito? Oo, mag-isa lang ako nakatira dito. Mas malayo sa mga tao. Mas mabuti. Bakit naman? Ayaw mo ba sa mga
mataong baryo o lugar. Tinignan lang ako ni Solino sa mga sandaling yon, saka siya tumango sa akin. Hindi ko maiwasan ang magtaka kay Solino, lalo pa at hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. May ano akong naramdaman na hindi ko maintindihan. Habang kumakain ay naalala ko ang anting-anting na bigay sa akin ni tatay. Kinapa ko yun sa aking leeg. Napabuga ako ng hangin nang naroon pa yun. Hinawakan ko yun ng mahigpit at ipinangako ko sa aking sarili na iingatan ko ang bagay na yun. Napansin ko ang pagtayo ni Solino. Tapos na siyang kumain at iniwan akong mag-isa sa mesa. Lumabas siya ng kanyang bahay at naupo sa balkonahe. Inubos ko na lang din ang pagkain ko para makapagpahinga at tumungo sa kanya. Gusto ko pa siyang makilala lalo. Pinasalamatan kong muli si Solino. Ngumiti siya sa akin at sinabing wala raw yun. Ang mahalaga raw ay matulungan niya ako ng gabing yun. Tinanong ko pa siya kung mag-isa lang ba siya sa buhay at agad siyang umiling. Ang totoo niyan, ako mismo ang lumayo sa pamilya ko dahil gusto kong magbagong buhay. Anong ibig mong sabihin, Solino? Alam ko na isa kang antingero dahil may anting-anting ka. At kapag sinabi ko sa iyo kung sino ako, baka patayin mo rin ako gaya ng ginagawa ng mga kasamahan mo. Hindi kita maintindihan. Isang aswang ang pamilya ko, Julian. Ibig sabihin, isa rin akong aswang. Pero hindi ko pa natatanggap ang itim na bertud na pinagpipilitan nila sa akin. Ayaw ko maging katulad nila. Gusto ko mabuhay ng normal. Kaya ako lumayo at nagtago rito. Pero alam kong hindi titigil si Ama hanggat hindi niya ako nahahanap. Nagulat ako sa aking kinaupuan nang marinig ko ang sinabi ni Solino. Hindi ako makapaniwala sa kanyang mga sinabi. Nabalot ako ng takot at kaba. Pero hindi ko alam kung bakit mas malakas ang tiwala ko sa kanya ng mga sandaling yun. Tumawa siya nang mapansin ang pagkabalisa ko at ang klase ng titig na ibinigay ko sa kanya. Sinabi niya sa akin na hindi ko raw kailangan na matakot sapagkat hindi naman daw siya kumakain ng tao. Normal daw siya tulad ng iba hanggat hindi raw nasasalin sa kanya ang itim na bertud. Huminga ako ng maluwag at nakumbinsi sa sinabi niya. Isa pa, naisip ko noon na kung aswang talaga siya ay matagal na niya akong kinain at hindi na tinulungan pang mabuhay. Simula noon, naging magkaibigan na kaming dalawa ni Solino. Nanatili ako sa kanyang bahay habang nagpapagaling at nag-iinsayo. Pinangako niya sa akin na tutulungan niya akong ipaghiganti ang pagkamatay ng aking ama. Pinangako niya sa akin na ituturo niya sa akin ang kanyang ama na si Berdu. Oras daw na matapos ako sa aking misyon. Nagpasalamat naman ako kay Solino dahil sa kanyang pagiging tapat. Hindi ko naman nakita sa kanya na lolokohin niya ako dahil ramdam ko na may mabuti siyang puso. Isang gabi, habang abala kami sa aming pagkain, bigla na lamang kaming natigilang dalawa. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking suot na anting-anting. Habang si Solino ay nagtataasan ang mga balahibo niya sa katawan. Kinuha ko ang aking tabak na nakapatong sa altar, habang si Solino naman ay kinuha ang punyal na itinatago niya sa cabinet. Minsan nasabi niya sa akin na gawa yun sa tanso at kaya nun patayin ang mga aswang
sa isang sugat o saksak lamang. Pinagawa raw niya yon sa isang panday upang oras daw na salakayin o puntahan siya ng kanyang ama ay may panlaban siya. Masasabi kong malakas na kaming dalawa ni Solino oras na lumaban kami sa mga aswang. Walang araw na hindi namin pinalampas sa pag-iinsayo at pagpapalakas ng katawan. Nandito si Ama Julian. Huwag kang lalabas at akong haharap sa kanya. Magpahid ka ng langis na binigay ko sa'yo para hindi ka nila maamoy. Nakapaglagay na ako, Solino. Sigurado ka ba na haharapin mo sila? Oo, ako nang bahala. Dito ka lang. Hindi na ako nagpumilit pa kay Solino. Pinanood ko siya habang naglalakad patungo sa pinto. Nagkubli naman ako sa cabinet para hindi ako makita mula sa labas. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at pagsara nun. Dahan-dahan akong lumakad palapit sa pintuan para marinig ko ang naging usapan ng mag-ama. Narinig ko na kinausap ni Solino ang kanyang ama at pinipilit nito siyang sumama. Ngunit mariing tumanggi si Solino at hindi ito pinakinggan. Nakiusap pa ng ilang beses si Verdu kay Solino, ngunit hindi na nito nabago ang desisyon ng anak. Dahil doon ay ipinangako ni Verdu na magiging kalaban na ang kanyang tingin kay Solino. Hindi naman nagpatinag si Solino sa banta ng kanyang ama. Sa halip ay tinanggap niya yon ng walang pag-aalinlangan. Umalis na galit si Verdu kasama ang ibang tauhan nito. Mahigpit niya ring pinagbandaan si Solino na oras na magkita silang muli na mag-ama ay hindi na ito magdadalawang isip na patayin si Solino. Noong tuluyang nakaalis na si Verdu at ang mga kasama nito, bumalik na sa loob ng bahay si Solino. Tinignan niya ako saka kumibit balikat. Bumuntong hininga siya at sinabi sa akin na hindi siya makapaniwala na kaya siyang patayin ng kanyang ama. Wala akong masabi sa kanya ng mga sandaling yon dahil hindi ko rin alam ang sasabihin ko. Nanatili lamang akong nakinig sa mga hinaing niya sa buhay hanggang sa nagdesisyon na kaming magpahinga. Lumipas ang mga araw. Nagdesisyon kami ni Solino na puntahan ang baryo kung saan ako lumaki. Kinakailangan ko ring harapin ang mga pumatay sa aking ama. Sinamahan ako ni Solino na umakyat ng bundok at habang papalapit kami ay unti-unti kong naalala ang pagkamatay ng aking ama. Kaya mo ba, Julian? Pwedeng ako na lang ang titingin doon sa itaas kung anong sitwasyon ng mga samahan mo. Hindi. Kaya ko, Solino. Oras na rin para magpakita ako sa kanila matapos ang halos ilang buwan. Hustisya ang kailangan ko nang mabigyan ko naman ng katarungan ang pagkamatay niya. Sige, sasamahan pa rin kita, Julian. Nagpasalamat ako sa kanya bago kami nagpatuloy sa pag-akyat sa bundok. Pagkarating namin sa baryo, natanaw ko ang ilang mga kasamahan ng puting araw. Nagkakasiyahan silang lahat na parang wala silang ginawang masama. Kumuyom ang kamay ko nang makita ko si Mang Hudis habang nakikipag-inuman siya sa iba pang mga samahan ng puting araw. Naroon din si Mang Kwarte at nakikipaghalakhakan sa kanya. Ang iba naman ay nagtatrabaho at pinagsisilbihan siya ng mga pagkain. Maraming nakahain sa ibabaw ng mahabang lamesa at sila lamang ang kumakain doon. Ang ibang mga kabaryo namin ay nagkakandara pa na kumilos para umigib ng tubig at lagyan sila ng alak sa mga baso. Sinabihan ko si Solino na manatiling magkubli
para hindi siya makita ng mga kabaryo ko. Sumunod naman siya sa akin at nagtago siya sa ibabaw ng punong kahoy. Ako naman ay lumakad patungo sa kinaroroonan nila Mang Hudis at Mang Kuwarte. Napatigil sila sa kanilang pagtawa at napatingin sa akin. Nanlaki ang kanilang mga mata bago tumayo. Hindi sila makapaniwala na naroon ako sa kanilang harapan. Tinanong ako ni Mang Hudis kung anong ginagawa ko sa aming baryo at kung bakit daw buhay pa ako. Isang ngiti ang ibinigay kong sagot sa kanya. Nandito ako para bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ama ko. Pagbabayaran ninyo ang ginawa niyo sa kanya. Agad na inutusan ni Mang Hudis ang ilang mga samahan ng puting araw para sugurin ako. Sumugod ang tatlo sa akin pero agad ko silang iniwasan. Sinangga ko ang kanilang mga atake gamit ang tabak. Nagkalansingan ang mga tabak namin dahil sa mga sunod-sunod na atake. Pinagtulungan nila akong lahat pero hindi ko hinayaan na matatalo nila ako. Malakas ko silang itinulak lahat. Tumilapon silang 5 sa hindi kalayuan kasama si Mang Hudis at Mang Kuwarte. Tumayo sila at gulat na gulat sa aking nasaksihan. Hindi nila inaasahan na ang tulad kong mahina dati ay malakas na at kaya nang lumaban. Humalakhak si Mang Hudis habang nakatingin siya sa akin. Hindi siya makapaniwala at umiling-iling. Inutusan niyang muli ang mga samahan ng antingero na salakayin ako para patayin. Inisa-isa nila akong sinugod habang pinapalibutan. Iniwasan ko silang lahat at ang ilan ay pinagsisipa ko. Doon na rin lumabas mula sa kanyang pinagtataguan si Solino. Tinulungan niya akong makipaglaban sa mga tauhan ni Mang Hudis. Mabilis ang galaw ko at sinunggaban agad si Mang Hudis na hindi makasunod sa amin. Sinuntok ko siya sa mukha gamit ang puluhan ng aking hawak na tabak. Ngumuwi ang kanyang pisngi at tumilapon siya sa dingding ng isang bahay. Nangihina siyang tumayo at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Nakatingin na rin ang buong tao sa baryo dahil sa kaguluhan na nangyayari. Pero hindi ako nagpatinag at mas itinuon ko ang aking pansin kay Mang Hudis. Akma ko na sana siyang sasaksakin gamit ang aking hawak na tabak nang sugurin ako ng 3 niyang tauhan. Sinalubong ko ang mga ito ng sipa at suntok. Nakilala ko sila. Sila ang nagtulungan na patayin si tatay. Napatingin ako kay Solino nang maglapit kaming dalawa sa isa't isa. Kapwa kami hinihingal habang nakaharap sa aming mga kalaban. Pinalibutan kami ni Mang Hudis at kasabay nun ay ang pagsugod nila sa amin. Nagsalpukang muli ang aming mga tabak. Sinipa ako ni Mang Hudis sa aking binti pero nagawa kong tumayo mula sa pagkakatilapon. Galit siya at muli akong sinuntok ng sunod-sunod sa aking mukha. Hinawakan ko ang kanyang kamay at nilabanan ang kanyang lakas. Naglabasan ang mga ugat ko sa buong katawan at ganun din siya. Nang mapansin ko na masyado siyang okupado sa pagbitaw ng lakas, ay kinuha ko ang pagkakataon na yon para sipain siya sa kanyang tiyan. Nabitawan niya ako at namilipit siya sa damuhan. Agad ko siyang sinipa ng sunod-sunod at hinila. Pinagbabangga ko siya sa mga punong kahoy na naroon. Ngayon mo pagbabayaran ang ginawa mo kay tatay. Kulang na kulang pa ang buhay mo bilang kabayaran sa buhay ng aking ama. Hinagis ko siya sa puno ng kawayan. Tumusok ang matulis na kawayan sa kanyang tiyan, dahilan para mawalan siya ng hininga. Natigil ang samahan
ng puting araw habang nakatingin sa bangkay ni Mang Hudis. Nagsimula silang tingnan ako na may panghuhusga at ang iba ay may saya. Lumapit ako kay Sulino para yayain siyang umalis, pero noon ko napansin ang kanyang tagiliran na may saksak. Dumurugo yun at pinipigilan lamang ng kanyang kaliwang kamay. Agad ko siyang dinaluhan at inalalayan na makatayo. Umubo siya ng sunod-sunod na parabang nahihirapan na siyang huminga. Dalhin kita sa ospital. Huwag na, Julian. Hindi naman ako mabubuhay kapag nasa ospital ako. Napuruhan ako. Hindi na ito magagamot. Nais kong matulungan ka at makabawi sa mga antingero na katulad mo. Masaya ako dahil naging kaibigan kita, Julian. Sulino, huwag kang ganyan. Sulino! Akma ko sana siyang bubuhatin nang malakas niya akong itinulak papalayo sa kanya. Doon ko napagtanto kung bakit niya yung ginawa. Pinalayo niya ako para salubungin ang mga natira pang tauhan ni Mang Hudis. Nakatanggap muli ng saksak si Sulino. Agad akong kumilos at inisa-isa kong sinipa ang mga kasamahan ni Mang Hudis. Nang harapin ko sila, ay mabilis silang nagtakbuhan papalayo. Dinaluhan ko si Sulino at agad ko siyang inalalayan na makaupo sa upuan. Humingi ako ng tulong sa mga matatandang naroon at lumapit sa akin si Aling Sulya. May kakayahan siyang manggamot kaya humingi ako sa kanya ng tulong. Sinabihan ako ni Aling Sulya na dalhin sa kanyang tahanan si Sulino para doon niya ito gamutin. Sumunod naman ako sa kanya. Noong nasa loob na kami ng kanyang bahay, ay tinawag niya ang ilan niyang mga kasama para tulungan siya sa paggamot kay Sulino. Tumulong na rin ako sa kanya para mas mapabilis. Panay ang hiling ko noon na sana ay mailigtas niya si Sulino. Makalipas ang ilang minuto, ay natapos na rin ang pagtatahi ni Aling Sulya sa sugat ni Sulino. Walang malay ang kaibigan ko at namumutla. Puno ng pawis ang katawan nito at malalim ang paghinga. Sinabihan ako ni Aling Sulya na doon na muna si Sulino sa bakanting silid ng kanilang bahay para daw mabantayan niya ito at masubaybayan ang paggaling ng sugat. Pumayag naman ako sa suhestyong na yun ni Aling Sulya. Nanatili rin ako roon sa kanilang bahay. Siya lang naman daw kasi ang nakatira doon at ang kanyang apo na si Darlene. Habang nasa balkonahe kami ng kanyang bahay, ay tinanong ko si Aling Sulya kung anong nangyari sa buong samahan ng puting araw. Sinabi niya sa akin na inabuso raw ni Mang Hudis ang kapangyarihan nito nang mamatay si ama. Simula raw na maging leader si Mang Hudis, ay wala raw kapayapaan ang buo naming baryo. Hindi na rin daw nito ginagamit ang kapangyarihan ng anting-anting para kalabanin ang mga masasamang nilalang. Kung hindi rin daw sinusunod ang inuutos nito, ay pinapatay o pinahihirapan ang tao sa baryo. Mabuti na lamang daw at dumating kami ni Sulino at natapos na rin daw ang kasamaan ni Mang Hudis. Sa mga sandaling yun, ay tinanong ko si Aling Sulya kung natagpuan nila ang bangkay ng aking ama. At doon ay sinabi niya rin sa akin na inilibing nila ang bangkay ni ama malapit sa puno ng balete. Sinamahan naman niya akong tumungo roon para mag-alay ng dasal sa aking ama at respeto dito. Humingi rin ako ng tawad sa aking ama dahil wala akong nagawa para iligtas siya. Pagkatapos nun ay bumalik akong muli sa baryo. Pinatawag ko ang lahat ng mga samahan ng puting araw at kinausap silang lahat.
Humingi ng tawad sa akin ang mga kasama ni Mang Hudis na siyang kasama sa pagbugbog kay tatay. Binigyan ko sila ng ikalawang pagkakataon para magbago. Simula ng araw na yon, ako na ang kanilang kinilala bilang leader ng Puting Araw. Lumipas ang mga araw at gumaling na nga si Solino. Pero sariwa pa halos ang kanyang mga sugat. Naging payapa naman ang aming baryo at bumalik ang lahat sa dati. Pinaghahandaan din namin ang paglusob ng mga aswang na grupo ng tatay ni Solino. May nagbigay kasi ng babala sa isa sa kabaryo namin na lulusob ang mga ito sa kabilugan ng buwan. Sinabi sa akin ni Solino na baka raw nabalitaan ng kanyang ama ang pagkampi niya sa amin. Kaya galit na galit ito at gusto siyang bawiin. Dahil doon ay pinaghandaan namin ang lahat. Hanggang sa sumapit na nga ang kabilugan ng buwan. Nakaabang ang lahat ng mga miyembro ng samahan ng Puting Araw sa loob ng kanilang mga tahanan. Nanatili silang alerto at nagmamatiyag. At oras na dumating ang mga aswang, ay doon kami kikilos. Kami namang dalawa ni Solino ay nasa bahay ni Aling Sulya, nag-aabang sa pagdating ng kanyang ama at ng mga kasamahan nito. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, ay narinig namin ang kakaibang kaluskos sa paligid. Sinamahan pa yon ng mga kakaibang tunog na mukhang nababaliw na aso at ibon. Sinabi sa akin ni Solino na dumating na raw ang kanyang ama at ang mga kampon nito. Humanda kaming dalawa para harapin si Berdu. Lumabas kami ng bahay ni Aling Sulya at sinalubong namin ang halos nasa 15 aswang. Nangunguna si Berdu sa mga ito. Ngumiti siya sa amin at saka humalakhak. Ikaw, bata! Ikaw ang lumason sa ulo ng anak ko. Kaya pala hindi na siya sumasama sa akin dahil sumama siya sa samahan ng mga antingero! Si Solino ang nagdesisyon na iwan ka, Mang Berdu. Gusto na niya magbagong buhay at mag-iba ng landas. Kaya wag mong ipag-iitan na pinilit ko siya. Wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ng mga sandaling to ay ang mapatay ko kayo. Pareho kayong sagabal sa mga plano ko. Narito ako ngayong gabi para ubusin kayong lahat. Huwag kang pakampante, Mang Berdu. Hindi mo alam. Nasa teritoryo ko namin. Naglabasan ang buong samahan ng antingero na Puting Araw at pinalibutan namin ang grupo ni Mang Berdu. Kitang-kita ko ang gulat sa mata ng leader ng aswang habang kaharap namin siya. Sumuko ka na, Ama, at magbagong buhay. Tumahimik ka. Kahit na kailan, hindi magbabago ang isip ko. Simula ngayon, hindi na kita kinikilala na anak. Mamamatay ka sa mga kamay ko. Sa bilis ng pangyayari, ay nakipaglaban na ang samahan ng antingero sa mga kampon ni Mang Berdu. At si Mang Berdu naman ay mabilis na sumugod kay Solino para patayin ito. Ngunit agad akong humarang sa harapan ni Solino para ipagtanggol siya mula sa kanyang masamang aswang na ama. Ngumisi sa akin si Mang Berdu at agad akong sinugod. Malakas siya kumpara sa mga aswang na nakalaban ko. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay susuko na ako. Mabilis niya akong sinipa sa aking tagiliran, kaya nilipad ako patungo sa lupa. Hinarap niya si Solino at agad na sinakal ang kanyang anak. Bumangon ako mula sa aking pagkakabagsak at agad na tumungo sa kinaroroonan ni Mang Berdu. Hindi ako nagdalawang isip na saksakin siya gamit ang aking tabak. Nabitawan niya si Solino at bumaling siya sa akin. Galit na galit siya nang hinugot niya ang tabak
na bumaon sa kanyang tagiliran. Nanlilisik ang mga mata niyang tumingin sa akin. Sa mga sandaling yun ay ramdam ko ang kakaibang enerhiya na nagmula sa kanya. Unti-unting bumakat ang mga ugat sa kanyang braso at maging mukha. Mabilis niya akong sinikmuraan na halos lumuwa ang mata ko sa lakas. Hindi pa niya ako tinigilan at muli na naman niya akong sinuntok. Susuntukin na naman niya ako sana, pero agad kong sinalo ang kanyang kamao. Naglaban kami ng lakas ng mga sandaling yun. Sumigaw ako at siya naman ay umaalulong. Unti-unti ay nababali ko na ang kanyang kamay hanggang sa humugot ako ng lakas at sinipa siya sa kanyang tiyan. Tumilapon si Mang Berdu patungo sa isang malaking puno na naroon sa aming baryo. Pinilit niyang tumayo, ngunit agad ko siyang sinuntok ng sunod-sunod sa kanyang mukha. Naramdaman ko ang paglapit sa akin ni Solino at hinawakan niya ako sa aking balikat kung kaya't napatigil ako. Nakita ko ang hawak niyang punyal na gawa sa tanso. Napansin ko ang panginginig ng kanyang kamay habang nakatitig sa kanyang ama na nakapikit, pero sinusubukan nitong tumayo para makalaban pa. Hinawakan ko sa kamay si Solino at inilingan siya nang tingnan niya ako. Ngunit ngumiti siya sa akin saka tumango. Doon ay itinas niya ang kanyang kanang kamay na may hawak na balisong at mabilis niya itong itinarak sa puso ng kanyang ama. Iminulat ni Mang Berdu ang kanyang mga mata. Puno yun ng galit at puot na nakatingin kay Solino. "Pasensya ka na, Tay. Para din po ito sa inyo. Nang matapos na rin ang kasamaan mo. Patawad, Tay. Ginawa ko lang sa tingin ko ang tama. Sana mapatawad mo ko. Mahal na mahal kita." Sinubukan na magsalita ni Mang Berdu, ngunit sumuka na siya ng dugo. Nanginginig siya habang inaabot niya ang kamay ni Solino. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ni Solino na para bang gusto nitong isama si Solino. Nakadilat ang mga mata ni Mang Berdu habang nangingisay siya at nag-aagaw buhay. Ilang segundo siya na ganoon hanggang sa bawian na siya ng buhay. Nanginginig ang mga kamay ni Solino nang isara niya ang talukap ng mga mata ni Mang Berdu. Hinawakan ko siya sa kanyang balikat para ipiramdam na naroon ako para sa kanya. "Tinapos ko na ang dapat na noon ay ginawa ko, Julian. Natapos na rin ang kasama ni Tatay. Nawasak na rin ng itim na bertud. Nagawa mo, Solino. Nagtagumpay tayo. Pero galit si Tatay sa akin. Alam kong hinding-hindi niya ako mapapatawad. Alam ko na maiintindihan ka rin niya. Pasensya ka na, Julian. Pero hindi ko kakayanin na mabuhay habang dala-dala ang katotohanan na ako ang pumatay sa aking ama. Solino." Tatigilan ako sa aking pagsasalita nang bigla na lamang hugutin ni Solino ang balisong na nakabaon sa dibdib ni Mang Berdu at itinusok niya yon sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatitig kay Solino na sumusuka ng dugo. Ngumiti siya sa akin at humingi ng tawad bago siya bawian ng buhay. Hindi ako nakagalaw mula sa aking pagkakaupo sa damuhan habang tulalang nakatingin sa wala ng buhay na si Solino. Sinubukan ko siyang gisingin noong naimasmasan ako, pero hindi na siya gumagalaw. Nang hawakan ko ang kanyang pulso, tumigil na yon sa pagtibok. Wala na ang aking kaibigan. Napuno ang aming baryo ng aking sigaw at paginagpis ng gabing yun. Nang matapos ang labanan, ay inilibing namin ang bangkay ni Solino sa ilalim ng puno ng balete at ang mga aswang na napatay namin ay sinunog namin ang kanilang mga katawan.
Simula noon ay naging maayos na ang aming baryo at mas lalong lumakas ang samahan ng mga antingero. Unti-unti ay nabawasan na rin ang mga aswang sa paglipas ng panahon. Kahit na matanda na ako'y hindi ko pa rin nakakalimutan ang aking kaibigan na si Solino na siyang nagligtas sa aking buhay. At habang buhay ko pa rin yung tatanawin na utang na loob sa kanya. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong pakikinig. Wakas.